In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake, with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ Son of Mary, redeems everyone. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. They ask of kindness and prayers we bear. We show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ Son of Mary, redeems everyone. Church, let there be no delay. Now is the acceptable time. Now is the time of salvation. Let us proclaim the message of salvation to many nations, races, languages, and even kings, because we care. Let us evangelize the world.
Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong likod, kapatid na Jehiel, at kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Ang ikapito sa gabay ng Kristiyanong ganap ay pinamagatang The Great Commission. Ang salitang commission ay nangangahulugang an instruction, command, or duty given to a person or group of people. Sa Tagalog, ang commission ay isang bilin, utos, o tungkulin na ibinigay sa isang tao o grupo ng mga tao. Ito po ay may pakahulugang din a group of people officially charged with a particular function. Isang samahan na buong kapangyarihang binigyan ng karapatan na gawin ang isang tiyak na gawain. Great Commission o dakilang pagkakatiwala. Ang pagkakatiwala o commission ay maituturing lamang na great o dakila kung ang nagbigay o nagkaloob nito ay may dakilang karapatan at kapangyarihan. Nang ang kataas-taasang Diyos ay magkatawang tao, bago siya umakyat pabalik sa langit, ay sinaysay niya sa kanyang mga alagad ang dakilang pagkakatiwalang ito. Ayon po sa Mateo 28:18 hanggang 20, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po ay tinatawag na Great Commission o dakilang pagkakatiwala. Hindi lamang dahil dakila ang Diyos na nagbigay, kundi dahil dakila din ang bagay na ipinagkatiwala. Biruin mo kapatid, alang-alang sa katuparan ng misyon na ipinanukala ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, ang Diyos mismo ay di nagdalawang isip na magkatawang tao upang pasimulan ang misyong ito. Ngayon naman, ang misyon na ito ay pinagkakatiwala ng Diyos sa akin, sa iyo, sa ating lahat na kanyang mga alagad na tinawag sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ba ang dakilang bagay na ipinagkatiwala ng dakilang Diyos sa atin? At anong mga hakbang upang ito ay ating maisakatuparan? Muli ating pong basahin ang Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20. Sasalin po na New King James Version. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Maaaring sinusubukan ng ibang tao na isakatuparan ng pagkakatiwalang ito. Ngunit hindi gaya natin. Sila po ay hindi binigyan ng karapatan upang isakatuparan ng pagkakatiwalang ito. Gaya po ng nakasulat sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15. At paanong silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya napakapalad natin na mga magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia at nagkaroon po tayo ng karangalan ng ating tanggapin ng karapatan na isakatuparan itong Great Commission. Ang unang hakbang po na dapat nating gawin ay ang go.
Sa Tagalog, ang salitang go ay katumbas ng salitang humayo. Ang humahayo ay umaalis sa dati niyang kinaroroonan at tumutungo siya sa kanyang pakay. Dahil buong mundo ang scope ng komisyong pinagkalob sa atin ng Panginoon, hindi natin maipagtatapos ang misyong ito kung hindi tayo hahayo o mananatili lamang tayo sa ating kinaroroonan. Ang paghayo ay dapat din nating tignang espiritual. Nangangahulugan na hindi natin matagumpay na maisa sa katuparang ito kung tayo ay nananatili sa buhay na makasanlibutan at hindi tayo magpapatuloy sa pamumuhay sa kabanalan. Dapat na umalis tayo sa ating comfort zone upang magawa nating humayo. Halimbawa, ay sa ating pong komunidad na kinabibilangan, kailangan nating puntahan o lapitan ng mga tao at kailangan din nating makipagkapwa-tao. Dahil sila ang tiyak nating pakay, sila ang tunay na dahilan ng Great Commission na ito. Kaya, let's go kapatid! Habang tayo po ay umahayo, kailangan naman nating isagawa ang ikalawang hakbang at ito po ay make disciples. Tayo ay mga alagad ng Diyos na nakakaalam at nakakaunawa ng kanyang mga kalooban. At bilang mga alagad ng Diyos, isa sa kanyang kalooban para sa atin ay ang gawing alagad ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Ito ang dapat na tiyak na layunin ng ating paghayo. Hindi lamang tayo basta nakikipagkapwa-tao o gumagawa ng anumang mabuti sa ating kapwa. Ginagawa po natin ito sa tiyak na motibo. Ang sila po ay ating mahikayat na maging mga alagad ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng mga dalisay na aral na ating sinampalatayanan sa kabanal-banalang iglesia. Higit po sa kakayahang magsalita o magpaliwanag, ang Kristiyano bilang mga Speakers for Christ o SFC ay dapat po na nagtataglay ng puso na nagnanasa na ang tao ay makakilala at magsuko ng sarili sa Panginoon. Dahil mula po dito ay sisibol ang pananampalataya sa puso ng sinumang naturuan. At ito'y magiging gaya ng binhi na lalago hanggang sa ang tinuruan ay maging handa na gawin ang sa kanya ay naituro. Kung magawa po natin ang unang dalawang hakbang na humayo at maakay ang ating kapwa na sumampalataya at magsuko ng sarili sa Diyos upang siya din ay maging alagad, hindi na po mahirap ang kasunod na hakbang, ang pagpapabautismo. Upang ang tao ay maging ganap na alagad ng Diyos, hindi po sapat ang siya ay sumampalataya lamang. Ang gawa na nagpapatunay ng pananampalataya at pagsusuko ng sarili sa Diyos ay ang pagpapabautismo nang hindi napipilitan. Gaya ng ginawa ng bating matapos na siya po ay mabahagi na ng aral ni Felipe at binuka ni Felipe ang kanyang bibig. At pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinag-utos niyang itigil ang karo. At sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. Dapat din po na maliwanag sa isang nananampalataya ang kahulugan ng bautismong kanyang tinanggap. Siya'y inulubog sa tubig na nangangahulugan na inilibing na ang kanyang masamang pagkatao. At siya'y iniahon na sumisimbolo naman sa muli niyang kapanganakan. Ang dating siya ay namatay na at ang Panginoong Kristo Jesus na ang nabubuhay sa kanyang katauhan. Pakasikapin po natin na maging matyaga at buong pagmamahal na makapagturo upang makahikayat sa kusang loob na pagpapabautismo ng mga tinuturuan. Huwag po nating kalilimutan na ang kataas-taasang Diyos ang nagpapaging dapat. Bukod sa pagsisikap nating makaakay, lagi nating ipanalangin ang ating pong mga tinuturuan.
Kung kalugdan ng Diyos ang ating tinuruan at maging tayo na kinakasangkapan, tiyak na mababautismuhan ang tinuruan kahit pa may mga kahadlangan. Hindi natatapos ang pagsasakatuparan ng Great Commission sa pagpapabautismo ng ating inakay. Kasunod nito, teach them to do everything I have told you. Sa madaling salita po mga kapatid, ang mga nabautismuhan na tumanggap ng karangalang maging alagad ng Diyos ay dapat nating turuan na maging mabuting tagasunod sa lahat ng mga itinuro ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dapat po ay maturuan natin sila kung paano humayo, umakay ng tao upang maging alagad ni Kristo, magbautismo at magdisipulo. Huwag nating kalimutan ang bilin na iniwan ng ating Panginoon. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mga salitang ito po ng Panginoon ay pangangako ng lagi niyang pagsama sa atin sa pagtataguyod ng kanyang mga ibinilin. Subalit nangangahulugan rin ng mga salitang ito na babantayan niya tayo kung ginagawa ba natin ang tama ang ayon sa kanyang mga ibinilin. Ang Great Commission ay tiyak na paraan sa pagdami ng kanyang mga alagad. Kung ang bawat kapatid sa iglesia ay susunod sa mga hakbang na ibinilin, marami ang maliliwanagan at magkakamit ng kaligtasan ng kaluluwa. Samantala, kung may kapatid naman na pagkatapos na maliwanagan ay hindi humayo, hindi nangaral, dahil dito'y walang naging bunga o walang nabautismuhan, napuputol ang pagkakataon ng iba upang maliwanagan at kasamang napuputol ang pagkakataon upang sila man ay kasangkapanin din ng Panginoon. Upang maisakatuparan natin ang Great Commission, ang payo sa atin ay gaya po ng nasusulat sa Filipos Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 6. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Ang pagiging committed o pagtatali ng buong sarili ng isang kapatid sa gawaing ito ng iglesia ang mag-uudyok sa kanya na maipagtagumpay ang dakilang bilin ng Diyos. Ang pagtatali ng buong sarili sa panawagan na ito ay nangangahulugan na handa ang isang kapatid na ibigay ang lahat ng kanyang magagawa, magamit ang kanyang kakayahan, talento, pag-aari, maglaan ng panahon at gawing pangunahin sa kanyang buhay ang pagtupad sa dakilang bilin na maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao bilang kasangkapan ng Diyos sa gawaing pagliligtas. Sa parang ito ay naipapakita natin ang pagiging isang mabuting kasangkapan sa pagpaparami pa ng mga alagad ng kataas-taasang Diyos. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng Gabay ng Kristiyanong Ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba ngayong 17 ng Biyula, Araw ng Adonai. Inanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng ating inang iglesia na kabanal-banalan, kayo pong lahat ay aking binabati ng kapayapaan. Awitin po nating may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion.
Maaari na po tayong magsiupo. Italaga at lalo pa nating ihanda ang ating mga sarili sa pamamagitan ng sama-samang pag-awit ng mga likhawit ng pagtatalaga at pagsamba sa Panginoon. Awitin po natin ang likhawit ng taon na may pamagat na, My God, You Are Wonderful, at ang 2 bilang na mula sa himno espiritual. From eternity till the next eternity, no beginning and no end. There is no word to describe your beauty and your glory. My God, you are the greatest. Dinggin mo sana ang dalangin ko, naghahayag ng pagpupuring alay sa'yo, pagtatagumpay ang sa aking idinulot o pagkarikit
ng iyong pangako. O labis ang iyong pagmamahal, hindi ko masusukat o kaya ay pantayan kadakilaan. Puspos ng kaluwalhatian sa paglalakbay, ikaw ang patnubay. Tanging ligaya ang sa tuwina ay siyang lagi kong kasama. Hindi mo pinabayaan na nag-iisa. Ikaw ang kanlungan ko at tangi kong pag-asa, makapanatili. Sana ako, Ama. Dinggin mo sana ang dalangin ko, naghahayag ng pagpupuring alay sa'yo, magtatagumpay ang sa aking idinulong o pagkarikip ng iyong pangako. O labis ang iyong pagmamahal, hindi ko masusukat o kaya ay pantayan kadakilaan. Puspos ng kaluwalhatian sa paglalakbay, ikaw ang patnubay. Tanging ligaya ang sa tuwina ay siyang lagi kong kasama. Hindi mo pinabayaan na nag-iisa. Ikaw ang kanlungan ko at tangi kong pag-asa, makapanatili. Sana ako, Ama. Tanging ligaya ang sa tuwina ay siyang lagi kong kasama. Hindi mo pinabayaan na nag-iisa. Ikaw ang tanungan ko at tangi kong pag-asa, makapanatili. Sana ako, Ama.
Sa bahagi pong ito, inaanyahan ko po na ang lahat ay muling magsitayo, ating awitin ang likhawit ng pagpupuri sa Panginoon, samantalang pumapasok ang sugo ng kataas-taasang Diyos upang basahin ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Tanggapin po natin ang ating minamahal at ginagalang, ang isa sa mga presbitero ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang matandang kapatid na Isay Hector Forbes. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na ating Ina, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Papuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon. Sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan. Ihandog sa Panginoon ang kalwalhatiang nararapat sa kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan. Ipahayag ang kanyang kalwalhatian sa mga bansa. Ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao. Ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang Diyos, banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Alleluia! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya'y darating upang hatulan ang sanglibutan
sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mga handa upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, magpakabanal kayo, sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Amen. Tayo po ay dumarako sa kasunod na bahagi. Sa makatwid ay ang panalangin ng pagtatagubilin. Dahil dito, aawitin natin ang likhawit ng pagdulog. At tayo po ay pangunahan sa panalangin ng ating kapatid na nakatakda. Kapatid na Asriel, isang misyonera mula po sa sakop ng Kelal. Aba, Ama naming Hari, Ikaw na banal na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, muli po kami na tumatawag sa iyong banal na pangalan. Ama, patuloy po kami na nagpapasalamat sa iyo sa panibagong buhay at lakas na ibinigay niyo po sa oras na ito upang kami ay sumamba at mulhati sa iyong marangal na pangalan. Salamat, Ama, sa lahat na binibigay mo sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala, patuloy niyo po kaming nililingap at pinapatawad. Ama, patuloy po din namin sa iyong inilalapit ang mga kapatid namin na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, karamdaman, anuman ang sitwasyon ng kanilang kalagayan. Tulungan niyo po sila, Ama. Patuloy niyo po silang hipuin ng iyong banal na kamay upang sila ay bumangon at manatili na naglilingkod sa iyong kabanal-banalan. Gayon din, Ama, patuloy niyo po kami na lingapin ang iyong banal na Espiritu. Gayon din po ang mga aral na patuloy na ibinibigay niyo sa amin, lalo na sa araw na ito. Tulungan niyo po kami na ito ay patuloy namin panghawakan, maging kalakasan namin sa patuloy na paglalakbay namin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Gayon din, Ama, ang kakasangkapanin niyo po sa oras na ito. Tulungan niyo po siya, babaan niyo po siya ng iyong banal na Espiritu upang ang kanyang sasabihin ay naaayon lamang sa iyong banal na kalooban. Lagi niyo po kami napalakasin ng iyong banal na Espiritu, pakapuspusin niyo po ang bawat isa sa amin. Nawa, magkaisa kami na patuloy na itaguyod ang wikir, patuloy na ito ay panghawakan namin ang
yung kapuspusan ng agapi sa amin ay manatili sa amin upang ang pagkakaisa ng aming mga patuloy na pagsamba at pagluwalhati sa iyo ay patuloy namin maganap. Dalangin namin, Ama, na payapain niyo po ang pasimula at pagtatapos ng pananambahan namin sa oras na ito, aming hiling. Sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus, ng isa ka naming Hari, nag-iisang tagapagligtas. Amen. Narito po sa ating mga kalagitnaan ang mga kapatid nating tumatanaw ng malaking utang na loob sa Panginoon dahil sa mga pagpapalang kanilang tinatamo sa kanilang buhay at dahil sa kanilang lubos na pananampalataya, buong kapakumbabaan nilang itiniklop ang kanilang mga tuhod upang ihandog sa Diyos ang kanilang buong pusong pagpapasalamat at ang kanilang buong pusong pagtitiwala sa pamamagitan ng kanilang pagtatagubilin. Maari na po kayong lumuhod. Narito po ang mga talata na ginamit ni Haring David nang siya'y magpasalamat at magtagubilin sa Panginoon. Ito po sana ang maging laman ng inyong mga puso, hindi lamang po sa oras at araw na ito, kundi bagkus ito ay hanggang sa kayo ay naglalakbay dito sa ibabaw ng mundo. Aking iniibig ang Panginoon, sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at mga kahilingan. Sapagkat Kanyang ikiniling ang Kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kanya samantalang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin. Ang mga sakit ng libingan ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang mga kabagabagan at maraming kalungkutan, ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y tumawag sa pangalan ng Panginoon at aking sinabi, O Panginoon, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Dininig ng Diyos ang aking panalangin sapagkat siya'y mapagbiyaya at matuwid. Oo, ang Diyos ay maawain. Tinutulungan niya ang nagsisikap niyang anak sapagkat iniligtas ng Panginoon ang kaluluwa ko sa kamatayan. Iningatan niya ang aking mga paa sa pagkabuwal at ang aking mga mata sa pagluha. Muli niya akong sinapit sa araw ng aking kapanganakan at kung ako man ay nagkakaroon ng karamdaman, ginagagaling niya ako at hindi niya minamarapat na ito ang maging dahilan upang bawiin niya ang aking hiram na buhay. At kung aming hinahanap ang kanyang mga biyaya, ipinagpapala niya ito sa bawat isa sa amin na may kagaanan sa araw-araw ng aming buhay. Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, ano ang ihahandog ko sa Panginoon? Akin ngang kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Kanya at aking ihahandog ang hain ng pasasalamat. Sa Kanya ilalagak ko ang aking buong pagkakatiwala. Siya'y aking paglilingkuran. Ako'y magbabanal at mananatili sa gitna ng buo niyang bayan, sa makatwid-bagay, sa bahay ng Diyos, na siyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, dakilang Amang Diyos, banal ka at pinakamakapangyarihan, ikaw ang Diyos na aming sinasampalatayanan, na patuloy na nagdurugtong ng aming buhay at ng aming mga kalakasan. At ikaw rin ang Diyos na patuloy na nagpapala ng lahat ng aming mga kailangan sa araw-araw ng aming buhay. Dakila naming Ama, sa araw na ito, narito po ang iyong mga anak, tumatanaw ng kanilang malaking utang na loob dahil sa patuloy na kahabagang ipinadarama mo sa kanilang buhay. Dakila naming Ama, narito sila, muli mong isinapit sa kaarawan ng kanilang buhay, isinapit mo sila sa kanilang mga kaarawan sa laman, kaarawan sa espiritu, at ang iba, dakila naming Ama, ay pinagaling mo sa kanilang mga taglay na karamdaman. Dakila naming Ama, patuloy mo silang papatnubayan at kaahabagan. Dakila naming Diyos, patuloy mong igagawad sa kanila ang iyong banal na pag-ibig
at marapatin mo sana dakila naming Panginoon na marami pang araw ang ipagkaloob mo sa kanila upang sa gayon patuloy nilang magawa ang kanilang mga katungkulang sinumpaan sa iyong dakilang paanan at lagi kanilang pasalamatan sa buong panahon ng kanilang mga paglalakbay. Dakila naming Ama, huwag mo silang pababayaan, ilayo mo sila sa iba't ibang uri ng mga kapahamakan, ilayo mo sila sa iba't ibang uri ng mga karamdaman, ingatan mo ang kanilang buhay at ingatan mo, Ama, ang kanilang mga kalusugan sa gayong kaparaanan dakila naming Diyos. Lagi na'y makita mo sila na hindi lamang sa araw at oras na ito nagpapasalamat, kundi bagkus sa buong panahon ng kanilang paglalakbay, tumanaw sila ng malaking utang na loob sa iyo sa pamamagitan ng kanilang mga paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Ama, umid ang aking labi upang sabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay. Subalit, matibay ang aking pag-asa at pananampalataya na ang lahat ng kanilang mga kailangan na hindi nasambitla ng aking mga labi ay karagdagan mo po itong ipagkakaloob sa kanila. Maghahari ka sa kanilang buhay, maghahari ka sa kanilang mga sangbahayan, at ang iyong banal na pag-ibig ang siyang lagi na'y papatnubay sa kanila sa araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan mong Kristo Jesus. Ikaw na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga kapatid kong minamahal, tatanggapin po ninyo ang banal na basbas ng Panginoon sa pagkasangkapan niya sa kanyang hamak at walang kabuluhang alipin sa bisat kapangyarihan ng mga salitang ito. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang maamong mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, katiwasayan ng pamumuhay sa maligalig na sanglibutang ito. Higit na nga ang kapayapaan ng puso sa paglilingkod sa dakilang hari. Ganito niya kayo pinagpapala mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tanggapin at pakinggan natin ang mga kabataan at mga awit ng Sion sa paghahandog ng haing likhawit mula sa sakop Yasher na may pamagat na karangalan at kaluwalhatiang alay.
ng iyong kanang kamay at bisig na kandiyan. Sa kabanalan, kami ay nagtagumpay. Sa araw na ito, kay pinararangan lang. Sugurin mo ako sa sangkatauhan, kasang kapanig sa iyong kalwalhatian. Ilubog mo ang iyong katotohanan, ang karangan sa iyo ay aking Ikaw, Panginoon, ang korderong pinaslang. Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Sa iyo ang lahat ng kayamanan. Gayon ang karunungan at kalakasan. Karangalan, kalwalhatian ay iyong. Hanggang sa kawalang hanggan, magpakailanman. Sumasampalataya po akong nakahanda at nakatalaga na tayong lahat para sa pinakamalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa isinugo sa atin sa araw na ito, ang matandang kapatid na Isay. Tayo po ay dumarako sa pinakamahalagang bahagi ng ating takdang pagkakatipong pagsamba para sa araw na ito ng Adunay, ika-17 ng buwan ng Biyula. Mga minamahal kong mga kapatid, katotohanang kay bilis lumipas ng mga araw. Nung nakaraang Adunay, muli nating nadama ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa loob ng kanyang kabanal-banalang iglesia. Ipinagpasalamat natin sa kanya ang ika-104 na anibersaryo mula nang ito'y matatag dito sa Kapuluang Pilipinas. Mga minamahal kong mga kapatid, nawa sa ganitong mga pagkakataon ay patuloy nating ilakip ang ating mga puso, hindi lamang ang ating mga pandinig, kundi magkaroon tayo ng tinatawag na presence of mind upang ang mga aral na ating mapapakinggan, ito ay matanim na malalim sa liha ng ating mga pusong laman. Alam natin kung gaano kahalaga ang tinatawag na pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga pakikinig, dito bumabalong ang tinatawag na pananampalataya. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin ay maaari nating itong ihalintulad sa isang halaman na kailangang ito ay kinukultivate araw-araw upang ang halaman na ito ay lumago. Gayon din ang ating pananampalataya. Kailangan ang ating pananampalataya na itinanim ng Diyos sa ating mga puso, minsan sa ating mga buhay, ito po sana ay dapat na laging nadidiligan ng mga aral na dalisay. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng pagdidilig ng mga aral na ating napapakinggan, ang pananampalataya natin ay lumalago, yumayabong hanggang sa umabot sa tinatawag na most holy faith. Kung hindi natin aalagaan ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng mga aral ng Diyos, nakakalungkot mang isipin, subalit ito ang mangyayari. Magiging bonsai ang pananampalataya ng bawat kapatid na hindi patuloy na nakaririnig ng aral ng Panginoon. Kaya nga, sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, ihanda natin ang ating mga pandinig, ihanda natin ang ating mga puso,
at pakinggan nating mabuti ang mga salita na ituturo ng Diyos sa pamamagitan ng kasangkapang pangasiwaan sa ating mga kalagitnaan. Ang pamagat po ng araling ukol para sa araw na ito ng Adunay, tumutugon po sa ganitong pangungusap, inyo pong matamang pakinggan. Ang Iglesia bilang haligi at suhay ng katotohanan. Napakaliwanag po, mga minamahal kong mga kapatid, na ang Iglesia na ating kinaaniban, mga minamahal kong mga kapatid, ay ipinakikilala ng pamagat ng ating aralin sa araw na ito bilang haligi at suhay ng katotohanan. Kaya nga bilang pasimula ng ating pag-aaral, saan po buhat ang pahayag na ang Iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan at ano ang nais ituro nito sa atin at sa lahat ng mga tao. At bilang pasimula ng ating pag-aaral, ang sagot ay ating mababasa sa unang Timoteo sa kanyang kapitulo 3, ang bersikulo po ay 15. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ito po ang maliwanag na pahayag na ang iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan. At ito po ay nagbuhat mula sa liham ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Na ang nilalaman nito, mga minamahal kong mga kapatid, ay tagubilin sa kanya kung ano ang dapat na ugaliin o mga dapat gawin ng mga tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid, upang lalong magliwanag sa bawat isa sa atin, ang haligi ang siyang nagtataguyod ng katatagan ng bahay at ang suhay naman ay siyang suporta na sa pagpapatatag nito upang ang bahay ay hindi maigiba ng sinuman o ng anumang malakas na puwersa, gaya ng malakas na hangin, unos at pagbaha. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, ang iglesia na ating kinaaniban ay totoong napakatibay, napakatatag, sapagkat ang kabanal-banalang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan, sapagkat ito ang nagtataguyod at sumusuporta sa mga salita ng Diyos. Gaya po ng nasusulat sa San Juan Kapitulo 17, ang bersikulo po ay 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Hindi natin ito dapat na pag-alinlanganan. Mga minamahal kong mga kapatid, na ang kabanal-banalang iglesia, mga minamahal kong mga kapatid, ay siyang kinaroroonan ng katotohanan ng mga salita ng Diyos. Ngayon, kung gayon, sino po ang unang nagpatotoo at sa papaanong paraan niya ito pinatotohanan? Ang sagot ay ating mababasa sa San Juan Kapitulo 18, ang bersikulo po ay 37. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, "Ikaw nga bagay hari?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. Dahil dito, ako naparito sa sanglibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig." Ito po ang pagpapakilala, mga minamahal kong kapatid, na siyang sagot
kung sino ang unang nagpatotoo, mga minamahal kong mga kapatid, at sa papaanong paraan niya ito pinatotohanan. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Opo, siya ang unang nagpatotoo sa katotohanan. Ito ay nangyari nang siya'y magkatawang tao dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pinatotohanan niya na ang iglesia bilang kanyang katawan ang nagpapatuloy ng patotoong yaon sa pamamagitan ng pangangaral at pamumuhay sa katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi natin ito maaaring pag-alinlanganan na ang Panginoong Kristo Jesus ang siyang pangunahing nagpatotoo at patuloy na nagpapatotoo sa pamamagitan ng kanyang kabanal-banalang iglesia, na ang mga aral na itinuturo rito ay pawang katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid. At yaon din ang sinabi niya kay Pilato nang siya'y tanungin. Ano ang kanyang sagot? Niya ay naparito sa sanglibutan upang kanyang mabigyan ng patotoo ang katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid. At upang maniwala sa atin ang mga tao na tayo nga ay nasa iglesyang totoo, mga minamahal kong mga kapatid, gaya ng palaging sinasabi sa atin ng ating mga mahanaim, we need to walk on what we talk. Dapat makita sa ating pamumuhay ang mga bagay na sinasalita ng bawat isa sa atin. Dapat sa pamamagitan ng ating pamumuhay, makita ang Panginoong Kristo Jesus na nasa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid. Ngayon, ang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Ano ang ating tungkulin upang manatiling matatag ang katotohanan ito? Ito po ang sagot. Sa ikalawang Tesalonika, sa kanyang kapitulo 2, ang bersikulo po ay 15, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ito po mga minamahal kong mga kapatid, ang tungkulin ng bawat isa sa atin ay manatili tayong tapat. Saan? Sa mga aral na tinanggap natin mula sa Diyos. Bakit kailangan nating manatiling tapat sa mga aral na ating tinanggap mula sa Panginoon? Mga minamahal kong mga kapatid, dahil ito'y totoong napakahalaga. Dapat nating itong ingatan ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Maging tapat tayo sa mga aral na ating sinampalatayanan at patuloy natin itong isakabuhayan bilang patotoo ng ating pananampalataya. Mga minamahal kong mga kapatid, ipakita natin sa pamamagitan ng gawa, pananalita, at sa pamamagitan ng ating pag-uugali na tayo ay mga lingkod ng Diyos na nagliliwanag sa madilim na sanglibutan. Gaya po ng ating mababasa sa San Mateo 5:16. O lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi naman kaila sa atin na tayo ang nagsisilbing liwanag o ilaw ng mundong nadirimlan. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, kailangang tumulong tayo at makipagkaisa tayong lubos upang tayo, mga minamahal kong mga kapatid, ay maging kasangkapan sa pagpapaliwanag sa mga taong nangadirimlan ang kanilang mga kaisipan. Tumulong tayo at makipagkaisa tayong palagi
sa lahat ng mga gawaing nagpapalaganap ng katotohanan tulad ng pangangaral ng Ebanghelyo ng kaharian. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay mananatiling matatag kung tayo bilang mga kaanib ay matibay sa pananampalataya, masunurin at nakikipagkaisa sa iglesia. Mga minamahal kong, iyan ang ating mga tungkulin. Tinawag tayo sa kabanal-banalang iglesia, mga minamahal kong mga kapatid, upang tayo ay maging mabuting kasangkapan sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Kapatid ko, bukod dito ay ano pa ang ating tungkulin na dapat makita sa atin bilang kabilang sa haligi at suhay ng katotohanan. Ikalawang Korinto, sa kanyang kapitulo 13, ang bersikulo po ay 8. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan, sapagkat kami walang anumang magagawang laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Kapatid ko, wala tayong anumang maidadahilan. Wala tayong maaaring maging pagtutol sa kung anuman ang dapat nating gawin bilang haligi at suhay ng katotohanan. Bakit? Sapagkat tayo bilang kaanib sa loob ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tungkulin mo, kapatid ko, tungkulin ko, tungkulin nating lahat at tungkulin ng bawat kaanib na manindigan tayo at ipagtanggol natin ang katotohanan ng Diyos. Tungkulin natin yan. Mga minamahal kong mga kapatid, dapat mayroon tayong paninindigan. Dapat ipinagtatanggol natin ang aral o ang dalisay na aral sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Bakit? Sapagkat ito ay katotohanang mula sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi lamang tayo tagapagdala ng katotohanan. Dapat nating malaman yan. Hindi lang tayo tagapagdala ng katotohanan o ng salita ng Diyos, kundi tagapagtanggol din naman tayo nito laban sa kamalian. Mga kapatid kong minamahal, bukod ba sa tungkulin nating ipagtanggol ang katotohanang ating daladala, ano po ang dapat nating gawin? Ito po ang sagot. San Lucas, Kapitulo 14, ang bersikulo po ay 23. Sa ang Biblia natin babasahin. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Mga kapatid, alam natin, nananabik tayo na ang ating mga bahay-sambahan ay mapuno ng mga mananamba. Kapatid, may tungkulin ka. May tungkulin ako. May tungkulin tayong lahat bilang haligi at suhay ng katotohanan. Ano ito? Kapatid, kailangang lumabas ka. Lumabas tayo sa mga lansangan, gaya ng sinasabi sa atin, at pilitin o sikapin nating pumasok ang mga tao sa iglesia upang mapuno ang bahay ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, yan po ay isa pa sa ating mga katungkulan. Mga minamahal kong mga kapatid, makipagkaisa tayo, sumama tayo sa sinasabing mga pagmimisyon. Hanapin natin ang mga tupang nagsisipangalat sa sanglibutan. At kung ating masumpungan, pilitin natin sila na maaralan at sikapin natin maipasok natin sila sa loob ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa takdang panahon, makikita na lang natin, magugulat na lang tayo ng ating mga bahay-sambahan
ay puno ng mga kapatirang sumasamba. Mga minamahal kong mga kapatid, gaano naman kahalaga ang iglesia bilang haligi at suhay ng katotohanan sa kaligtasan ng mga tao. Unang Timoteo, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 4. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid, napakahalaga ng iglesia na ating kinaaniban bilang haligi at suhay ng katotohanan, sapagkat ito ang inihanda ng Diyos na daong ng kaligtasan. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay mapasa iglesia, dahil ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at walang isa mang sa kanila ay mapahamak. Papaano ito mangyayari? Sa pamamagitan ng pagkakilala ng tao sa katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ang iglesia ang tagapagtatag at tagapagpatibay ng katotohanan sa puso ng tao. At siya ring kasangkapan ng Diyos upang ang mga tao ay makaligtas sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng pagkaalam ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Mga minamahal kong mga kapatid, halimbawa ng katotohanan, iisa lamang ang Diyos na dapat nilang paglingkuran. Ang hari ng mga hari, ang Diyos lamang ang dapat nilang pagpasakupan at sambahin. Sa makatwidbagay, ang Panginoong Kristo Jesus, ang siyang Diyos na tunay at nag-iisang Diyos na dapat paglingkuran ng lahat ng tao na nilikha niya dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat ang Panginoong Kristo Jesus ang nagtatag ng iglesia na siyang bahay at kaharian ng Diyos, at iba pa na kung walang iglesia ay walang magtuturo ng mga katotohanan ito at hindi makikilala ng mga tao ang tunay na Diyos. Napakapalad natin, mga minamahal kong mga kapatid. Sa kabila ng napakaraming taong higit ang kanilang kalagayan, higit ang kanilang katayuan sa buhay na ito, tayo ang pinili ng Diyos upang maging sangkap ng kanyang banal na katawan. Mga minamahal kong mga kapatid. At bilang sangkap ng kanyang banal na katawan, kapatid ko, ganapin natin ang ating tungkulin, ipagsigawan natin sa buong mundo na tayo ay nasa tunay na iglesia na pag-aari ng Panginoon at tanging iisa lamang ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Sa makatwidbaga ay ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus. Bakit gayon na lamang ang pagnanais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas? Gaano po ba karaming tao sa sanglibutan na ating pinaglalakbayan at kasalukuyang nangaliligaw? Muli po, 2 Tesalonica, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 10. At may buong daya ng kalikuan na nagpapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Mga kapatid, ilan po ba ang mga tao sa sanglibutan na masasabi nating nangaliligaw ng kanilang mga pananampalataya?
Maraming tao, bilyon-bilyon ang tao sa mundo, bilyon-bilyon ang tao sa sanglibutan ang naliligaw. Bakit? Dahil sa mga maling aral o dahil sa ibang ibanghelyo na kanilang napapakinggan. Mga minamahal kong mga kapatid, nakikita naman natin, hayag sa ating mga mata ang mga maling gawa ng maraming tao dito sa mundo. Ano po ba ang inyong pakiramdam kapag nakikita nyo ang mga taong nasa maling mga gawa, mga minamahal kong mga kapatid? Hindi po ba nagkakaroon ng kirot sa ating mga puso? Mga minamahal kong mga kapatid, dahil ang ating mga kapwa-tao ay gumagawa ng mga bagay na masasabi nating karumal-dumal sa harap ng Panginoon, hindi po ba tayo nasasaktan? Tayo bilang nakababatid ng katotohanan na ang kanilang mga ginagawa ay mali sa paningin ng Panginoon. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, sa dinami-dami ng mga tao dito sa ibabaw ng mundo, nakakalungkot, sila'y nangaliligaw. Dahil sa mga maling aral na kanilang napapakinggan. Mga minamahal kong mga kapatid. At dahil doon, hindi sila nakadadama ng pag-ibig agape ng Diyos. At hindi nila nalalaman ang katotohanan. Kaya nga kapatid ko, kumilos ka. It's about time, mga minamahal kong mga kapatid, upang maging bahagi tayo sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo. Sapagkat ang mga tao na walang alam sa katotohanan, mga minamahal kong mga kapatid, ay nasa hindi mabuting kalagayan sa buhay. Wala silang kapayapaan at ang kanilang mga gawa ay para lamang sa tinatawag na kabiguan. Mga minamahal kong mga kapatid. At ang kanilang mga pag-iisip ay abala sa mga walang kabuluhan at hindi mapapakinabangan. Gaya sila ng mga bulag na kumakapa sa katanghaliang tapat, natitisod sa mga gawa ng Diyos at nakikipag-alit sa Kanya dahil sa kanilang mga kasalanan. Alam naman natin yun, na ang taong gumagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon ay nagiging kaaway ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, na ang mga taong nabubuhay sa kasalanan, sila'y gayaan niya ng mga bulag na kumakapa sa katanghaliang tapat. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, tulungan nawa tayo ng Panginoon na lalo pang pagningasin ang ating pananampalataya. Patuloy nawang likhain ng Diyos sa ating puso ang sikap upang tayo'y maging kabahagi sa pagpapalaganap ng ministeryong we care sa buong sanglibutan. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon, kung ang bilyong-bilyong tao ay magsisampalataya sa salita ng Diyos na pawang katotohanan, ano po ang dakilang palad na kanilang matatamo? San Juan Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 31 hanggang 32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Napakaliwanag po ng mga talatang ito. Mga minamahal kong mga kapatid, kung ang mga tao ay magsisisampalataya sa mga salita ng Diyos na pawang katotohanan, mga minamahal kong mga kapatid, tinitiyak ng banal na pag-aaral na ito
na ang mga taong yaon ay magiging tunay na mga alagad ni Kristo. At makikilala nila ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa kanila. Saan? Sa pagkaalipin ng kasalanan. Mga minamahal kong mga kapatid, kung ating tingnan ang mga tao sa mundo, kung tingnan natin talagang napakasaya nila. Subalit, deep inside, mga minamahal kong mga kapatid, masaya ang aura ng kanilang mga mukha dahil sa kanilang mga maling gawa, subalit ang kanilang mga kaluluwa ay nangahahapis. Mga minamahal kong mga kapatid, huwag tayong pumayag na ang ating mga mahal sa buhay ay hindi natin makapiling sa ganitong mga gawain sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Huwag tayong pumayag na ang ating mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, ay makasama lamang natin dito sa sanglibutan. Mas masarap ang pakiramdam kung ang ating mga kaibigan at ang ating mga mahal sa buhay ay hindi lamang natin sila nakakasama rito sa ibabaw ng mundo, kundi makasama natin sila hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Papaano naman ipinakikita ng Diyos ang kanyang pagkilos o paggawa sa iglesia na haligi at suhay ng katotohanan? Jeremias Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 12. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Ito po ang paraang ginagawa ng Panginoon upang ipakita ang kanyang pagkilos sa iglesia na haligi at suhay ng katotohanan. Papaano? Sa papaanong paraan? Iniingatan ng Diyos ang kanyang salita upang ito'y maisagawa. Mga minamahal kong mga kapatid, isinasagawa o pinatutunayan ng Diyos na totoo ang sinasabi o itinuturo ng kanyang iglesia. Nakasalalay sa mga salita ng Diyos ang kanyang karangalan upang kilalanin ng lahat ng nabubuhay na siya ang matatag na iglesia. Gaya ng sinasabi sa Isaias 46:11, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Mga minamahal kong mga kapatid, tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ganito kumikilos ang Panginoong Diyos sa kanyang iglesia. Mga minamahal kong mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, patuloy na gumagawa ang Diyos para sa kanyang iglesia. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na tinutulungan at inaalalayan, ginagabayan ng Diyos ang kanyang mga lalaki na kinakasangkapan sa iglesia. Mga minamahal kong mga kapatid, sila na inilagay niyang leader sa kanyang iglesia, patuloy na naroroon ang kanyang paggabay. Patuloy na naroroon ang kanyang pagtulong, mga minamahal kong mga kapatid, upang ang kanyang iglesia ay patuloy na maging matibay, matatag, ayon sa kanyang mga turo. At may takdang panahon, o sa takdang panahon, anong pagkilos o paggawa ang ihahayag ng Diyos sa kanyang iglesia na haligi at suhay ng katotohanan? Sa aklat ni Joel, sa kanyang Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 28 hanggang 29. Sa Tagalog, popular version natin ito, babasahin.
Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng iyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang iyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyan, ibubuhos ko ang aking espiritu, pati sa mga alipin, lalaki't babae. Ito po sa takdang panahon ang magaganap, mga minamahal kong mga kapatid, sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Sa takdang panahon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. At ang lahat ng mga kapatid ay magsasalita ng mga salita ng Diyos. Mangyayari po yan sapagkat yan ay sinalita ng Panginoon. Mangyayari yan sa panahon o gaya ng nangyari sa panahon ng mga apostol na ibinuhos ang Espiritu Santo sa iglesia at sa araw na yaon ay nakapagbautismo ang iglesia ng 3,000 kaluluwa. At sa mga huling araw, mga minamahal kong mga kapatid, makikilala ng lahat ng mga bansa ang paghahari ng Diyos sapagkat sa araw na yaon ay pagkakalooban tayo ng bibig at karunungan na hindi masasalangsang o matututulan ng lahat ng tumatanggi sa katotohanan. Mababasa natin yan sa San Mateo 24:14 at sa Lucas 21:15. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Mga minamahal kong mga kapatid, kay gandang pangyayari ang magaganap sa takdang panahon. Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga sa katapus-tapusan ng araling ito, ano po ang pangunahing dapat na nakikita sa ating buhay? O ano po ang pangunahing nakikita sa ating lahat bilang mga magkakapatid sa loob ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang haligi at suhay ng katotohanan? Tito, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 10. Sa Tagalog Popular Version natin ito babasahin. Sabihin mo sa kanilang, huwag mang-uumit, kundi maging tapat sa lahat ng bagay upang maipakita nila ang kagandahan ng mga aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Mga minamahal kong mga kapatid, sa katapus-tapusan ng araling ito, muli, pinaaalalahanan tayo na mga kaanib sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Maging tapat tayo sa lahat ng bagay upang maipakita natin ang kagandahan ng mga aral ng Diyos sa mga taong nasa paligid natin. Madalas ko pong sinasabi ito, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sanglibutan, ang mga tao ay inip na sa pagkahayag ng mga tunay na anak ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, gaya tayo na nasa entablado. Pinapanood tayo ng maraming tao, mga minamahal kong mga kapatid, para mapaniwala natin sila na tayo ang mga tunay na anak ng Diyos na malaon na nilang hinihintay na mahayag dito sa ibabaw ng sanglibutan. Mag-iba tayo
ng pag-iisip. Huwag nating tularan ang kanilang mga maling ginagawa. Mga minamahal kong mga kapatid, maging tapat tayo sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo. Marapat lamang na tayo ay nabubuhay sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus sa harap ng mga taong walang pagkakilala sa katotohanan o sa mga taong walang pagkakilala sa mga salita ng Diyos. Manatili tayong tapat sa mga salita ng Diyos na isinilid niya sa ating mga puso, sa ating isip. Mga minamahal kong mga kapatid, kailangan na ito ang nakikita sa ating buhay. Kailangang isinasatinig natin ito. Kailangang sinasalita natin ito. At kailangang ginagawa natin ito. Mga minamahal kong mga kapatid. Bakit? Sapagkat pinapahalagahan natin ang mga salita ng Diyos. Ang mga salita din ng Diyos ang siyang magpapatunay na karapat-dapat tayo sa kanyang mga pangako. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, sa pamamagitan nawa ng araling ito, mga minamahal kong mga kapatid, lalong magliwanag sa ating mga isip, lalong magtumibay sa ating mga puso, na ang iglesia na ating kinaaniban, mga minamahal kong mga kapatid, ay siyang haligi at suhay ng katotohanan na kailanman ay hindi pananaigan ng anumang bagay na masama dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ito nawa ang ating maging kabanal-banalang pananampalataya, ipagpala sa atin ng Panginoon magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, Ama naming Hari, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Amang Diyos, maraming salamat po sa mga pagkakataon na patuloy mong ibinibigay sa bawat sa amin, sapagkat muli dakilang Ama ay nakagawa kami ng mga gawang kabanalan na siyang ninanais mong magawa ng bawat sa amin. Dakilang Ama, maraming salamat din po sa mga aral na walang sawang patuloy mong itinuturo sa bawat sa amin. Ang mga aral na ito, dakilang Ama, ang siyang nagiging kalakasan ng aming mga kalooban. Higit sa lahat, dakilang Ama, ay kalakasan ng aming mga pananampalataya. Panginoon Diyos, loobin mo lamang na patuloy mo po kaming masumpungan sa mga gawang kabanalan, sa aming mga pamumuhay, ay maitanghal namin ang iyong dakilang pangalan. Dakilang Ama, muli ay narito ang munting halaga na pinagtipon-tipon naming mga magkakapatid. Alam po namin, dakilang Ama, na ito ay magagamit sa mga gawain ng iyong banal na iglesia. Higit sa lahat ay magagamit sa mga paghanap ng mga kaluluwa na makakasama po namin na pupuri at luluwalhati sa iyong marangal na pangalan. Dakilang Ama, loobin mo lamang na patuloy kaming tulungan sa aming mga pangangailangan sa buhay na ito. Higit sa lahat, tulungan kami sa aming mga pananampalataya upang kung magkagayong Panginoon Diyos, ang bawat sa amin ay patuloy na makapagbigay ng kaluguran sa iyong marangal na pangalan.
Ama, lubos po ang aming pag-asa at pananampalataya na patuloy mong diringgin ang aming mga dalangin sapagkat ang lahat ay aming pamanik at aming pakiusap sa dakilang pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming nag-iisang tagapagligtas. Sa pagtatapos ng ating takdang pagkakatipong pagsamba, tatanggapin po natin ang banal na basbas ng Panginoon sa pagkasangkapan niya sa kanyang hamak at walang kabuluhang alipin sa bisa't kapangyarihan ng mga salitang ito. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid, ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya'y magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Ang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, siya nawang ipagpala sa ating lahat na mga magkakapatid na nasa pagkakatipong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon, ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care, let us evangelize the world. Miss pa po sa inyong lahat. Magalak sa Panginoon!
Sacrifice